unta karon malipayon kamo kauban sa mga minahal. Labi ni Diyos sa iyong pamilya, mga idol. Ug ayaw mo padala ang mga problema nga niabot karon mga idol. Kay usa na siya ka pagsulay nga nahitabo karon para mas mulig-on pa ta pagsamot. May buntag ka pamilya. Hello idol, migo ni nimo. Hello idol, shout out idol, migo ni nimo. Dol, pag-comment din sa akong live dol. O kasi tinod pangalan mo dol. I love making a pa-share sa live na ko diha mga. Thank you sa pag-follow idol. I love making edits. Idol, making love. Pwede mo ba i-share yung live ko idol? It's me, Agrily. Pag-tap, tap, tap, and share sa live. Thank you for the ice cream, idol. Thank you for the ice cream. Sa mga nangyayari sa mundo natin ngayon, hindi na natin alam kung ano na ba ang nangyayari. Paano pa ba mababalik yung mga ugali ng mga tao ngayon? Sobrang napakadali magalit. Sobrang napaka-intentional. Sobrang napaka-kasamaan na lang yung nasa isip. Dahil po sa value sa kayamanan, kapangyarihan, at sa pera. Yun lang yung na palaging nasa sa isip. Hindi na lang iniisip yung buhay ng mga tao at yung mga paghihirap ng mga taong lalo-lalo na yung mga nasa pinakababa sa mga mahihirap. Wala pong buhay na matatapos na kasama natin yung kayamanan. Sadyang dito lang po yan maiiwan sa mundong ito. Dahil nandito na po yung langit at inferno. Wala po sa ibabaw at ilalim ng kalupaan. Mga idol, sana po ay malala nyo sana yung dahilan yung bakit kayo may buhay ngayon. Kung bakit natin nasisilayan yung ganda ng mundo, kung gaano kaganda yung may minamahal, yung kasama natin yung mga mahal natin sa buhay, pamilya, kaibigan, at yung mga tao na nanakit sa atin. Dahil po kay God yan mga idol. At wag na wag natin kalimutan siya dahil lang sa value sa pera. Kahit hindi nyo man aminin or inaamin nyo man sa inyong sarili na naniwala po kayo sa Panginoon. Pero yung masasabi ko po ay puro lang po tayo sa pangalan, sa imahe, nakabase sa ating paniniwala dahil hindi po natin lubos na magawa yung pinaka-point na gawain para mapasalamatan siya sa buhay na matanggap natin. Katuro mo, pagduwa sa kwarto ni kay baling nyo. Ba, ay, usilon tamo ron. Rinjir akong dadon. Yun po yung mga pamangkin ko ba? Yung mga pamangkin ko na palagi nanonood sa social media, yung mga kabulastugan, yung mga walang kwentang kinukontent na mga content creator dyan na puro kasamaan, walang mudo yung ni-content. Maraming mga kabataang magkatuto niyan. At lumalaki na lang na walang natutunan sa mabuting buhay. Kaya sasabi nga ni Idol Senador Robin Padilla na weak na daw yung mga kabataan ngayon. Kahit marami namang magagalit dyan sa sinabi ni Idol Robin Padilla. Totoo naman yung sinasabi niya. Kasi yung bata pa nga akong may diferensya na ngayong pangatawan ko, hindi ko pa alam yung mga tungkol sa social media. Marami akong naisip na para lang mabuhay na magsikap ay ganito yung sitwasyon ko. Kaysa mga bata ngayon na halos nasa kanila na yung lahat, kaagad pang namumulat sa social media dahil sa mga digital na hinawakan ng ilang mga kamay. Pero hanggang sa number, hanggang sa words na lang sila magaling. Pero sa kayahang gawa, hindi pa nila maisulong. Dahil umasa lang tayo sa mga mas nakakatanda or mas may mga kayang gawin kaysa atin na bata pa lang. Kahit pinagpagalitan ako ng papa ko noon, meron ako naisip na para sa bahay namin, pinagpagalitan ako na wala naman lang sa punto yung pagalit niya. Hindi ko pinagpakinggan kasi alam ko naman na sa tama ako. Naisip ko yung samento gamitin labas ng bahay namin kasi ginagawa yung utensil nung kadugtong lang ng bahay namin. Parang sala sina utensil ng bayan namin doon sa floor doon. Sa lupa kasi yan. Kapag umulan, bumabaha kasi yan. Naisip ko, pinagawaan ko ng yung simento na binigyan ng barangay, kay pa-flooring ko. Then tapos yung papa ko kasi nasa Bayansil nung nabibinta ng mga baboy, payamo siya din. Every Huwebes kay umalis siya papunta sa Tabo, tawag sa Bisaya sa amin. Yung bilihan ng mga hayop pa doon, Babayansel. Then pinagawa ko yun, nagpaalam ako kay mama at si mama, pumayag yun si mama
Hindi ko malimutan ang araw na yun mga idol. Kasi tumigas na yung semento, pinabiak-biak ko ng utusan ko. Bumalik na pagka durog yung semento ba. At meron din kinuha ng mga kraba, yung kinuha yung bato lang. Binagbiak. Tapos minimix, tapos pinoploring sa floor ng kadugtong ng bahay na pinagawa ko para may sambayan ng mga kapag kumakain kami, meron kami mga bisita. Then pagkatapos, masaya ako na flooring talaga. Pagdating ng papa ko, anong ginawa niya, pinagalitan ako, bakit ko daw gamit yun nga, para daw yun sa CR namin. Bakit ko daw, may nakalaman yun, pagkailamero ko daw. Sinabi ko, nagpaalam naman ako kay mama. Sabi ni papa, bakit daw magpaalam ako kay mama? Na si mama naman yung dahilan kung bakit binigyan kami nun. Then, pagkatapos, parang balag akong saktan. Kaya nasabi ko sa papa ko, gabi ka naman pa. Ako ngayong nakaupo dito, mahanap ng paraan para makatulong. Sa ganyan na paraan, dapat ikasaya mo yan. Dahil hindi ka na naabala. Ako na yung naghanap ng paraan na para magamit kaysa tumigas dyan. At kung gusto mo, papalitan ko lang kung pag gumawa ng CR. Nagalit siya din, ninapitan niya ako, tinulak niya ako, banda ako sa saliganan ng bangko. Tapos ginanon niya yung mukha ko hanggang yung bibig ko, nagdugo yung dito, wait ko dito. Di ba siya tumigil, ginanon pa yung liig ko, parang patayin niya ako ba. Mabuti lang dumating yung asawa ng ate ko, doon siya tumigil. Hindi na ako pinagtanggol ng asawa ng ate ko noon. Sa magat pinagsabihan din po ako. Na alam naman sana niya kung sino yung tama. Parang mas pinapaboran niya sa papa. Pero hindi ko rin masisi kasi yung papa ko magaling niya makisama sa mga alam niyang hindi niya kaya. Lalo-lalo na sa mga tinuturing niya na barkada. Sabi ko, dapat ikaw yung papa, ikaw yung maghanap para, kasi sabi ko din yun, kasi yung papa namin palaging umuwi na lasing mo. Kasi nasaktan kami, lumaki na lang kami ng yung mga kapatid ko, pati yung mama ko kahit buntis sinusuntok. Sabi ko, marami na akong isa sa dibdib na ninakit ni Papa. Nung pagkatapos ko nung sabihan siya na dapat siya yung maggawa ng paraan para maganda yung pamumuhay namin. So ngayon mga idol, napakalungkot lang isipin na na-stroke na yung Papa ko ngayon. Yung pag-iisip niya bumabalik sa pagkabata. Kahit naman ganun na sistema na nagpagdaanan namin sa kanya. Yung merong pang mas nakakalungkot na naranasan ko noon ka Papa. Yung palagi lang kami malayas dito sa amin, papunta sa iba't ibang bayan o bahay para lang makaiwas kapag nalalasing siya, papatayin niya kami. Dumadaan kami sa bintana, natulog kami sa mga kakahuyan, sa ilalim ng likuran ng altar ng simbahan. Maglalakad sila mama habang pinapasan kami na magdadaan sa kadiliman ng kalsada. Papunta pa uwi sa kanila sa bukid kapag lasing yung papa ko. Bata pa lang ako na naranasan ko yung kahit ganito yung sitwasyon ko. Pinagbuhatan ng kamay ng papa ko. Pero ganun talaga yung life mga idol. Kahit baliktarin mo man yung mundo, sabi nga nila, papa mo pa rin yun. Naniniwala pa rin ako sa kasabihan na yan dahil po sa tunay na paniniwala sa Diyos at hindi sa paniniwala sa tao. Dapat po yung totoo at tunay na gawain, yun po yung daan patungo sa Diyos. At hindi yung mga kasabihan ng mga tao dyan, na tao rin. At sila po yung unang-una gumagawa ng kasalanan. Sabi ng mga tao dyan, walang perfecto daw na tao. Pero grabe naman kung hindi mo alam yung mali sa tama at hindi mo rin alam yung tama sa mali. Ginagawa natin yung tama, yung mali, kasi yun ang gusto natin. Dahil wala pong mga mas nakakasaya sa kasayahan at katuwaan sa mali na gawain. Kaya nga halos yung karamihan ng mga tao magkakasalanan dahil papunta tayo doon kasi nandun yung kasayahan at katuwaan. Pero alam nyo ba, panandalian lamang yan hanggat nabubuhay pa lang tayo dito. Kaya huwag nyo isipin na yung langit nasa ibabaw at yung impyerno nasa ilalim sapagkat nandito na po yan sa mundo. Sa gawain na po natin yan binabase. Kapag sobra kang perfecto at nakakabuti sa iyong gawain, sa mga taong nakapaligid sa iyo kahit binubuhatan ka ng kasamaan, nasa tama ka lang at punto ka lang, nasa langit ka na dyan, nasa puso mo na yung langit. Pero kapag ginagawaan mo parang si Bongbong Marcos at si Donald Trump, alam nyo na kung saan kayo, nasa mundo ng impyerno na kayo. Mga idol, huwag nyo panalitiliin yung ugali nyo sa isang paraan lamang. Kaya nga merong gabi, merong umaga para makita mo kung ano ang kulay ng pagkatao mo.
At alam yung mga idol, alam mo kung sinong-sino yung makikinig sa mga kwentong katulad nito. Sa 100%, 25 lang yung makikinig. At yung 75, skip at baliwala lang. Alam mo kung sinong-sino yung makikinig sa mga kwentong katulad nito. Sa 100%, 25 lang yung makikinig. At yung 75, skip at baliwala lang. Katulad din po yung kapag nag-social media kayo mga idol, yung mga matitinong bagay, ini-skip. Pero kapag walang kwenta, patayan, walang mudo ng mga nasa social media, inuungkahin nyo talaga, ini-stock nyo talaga yung mga pangyayari. Kahit pahina pa lang ng kwento, ay nasa mali na. Kaya ganyan yung kamali yung pag-iisip natin. May mga dahilan kung bakit hindi natin ginagawa yung mga idol. Katulad din ng mga bagay na ginagawa nyo na hindi nyo mapigilan. Yung mga bagay na ginagawa nyo, yung mga bagay na hindi nyo ginagawa, may kadahilanan lahat mga idol. Grabe, napakagalit sa isip ko bang yung makikita ko yung mga nasa social media na wala na lang yung mga matitinong content na ginagawa ng mga tao. Grabe. Yung mga content creator na pobre na gani yung kahimtang ba, pinupobre pa yung utak. Yung mga nag-iihi, yung mga puro gawain kamasamaan ba, yung magpakita ng mga ganyan. Kahit yung mga namamatay ko content. Super naman yun mga idol. Hindi lang sa pag-downgrade ng mga tao ba na gumagawa ng ganyan. Ganyan na lang ba kayo kakapos? Yung pobre na kayo na masyado kayo ginagawa yung mga content na yan. Ilan na po yung makikita nyo yan. Pero yung kasalanan at hiya sa sarili, hindi sa ibang tao, sa sarili mo at sa Diyos, hindi niya mababago. Kahit sabihin nyo man, yung tao daw makasalanan lahat, si God na lang daw yung bahala. Kamay randuklon. Kung magawa-gawa ka ng kasalanan niya, ipapahid mo kay God yung kasalanan mo. Ipatutubos mo kay God. 2026 na tayo ngayon mga idol. Pati AI, nag-e-evolve na. Yung utak mo pala yung hindi.